Sir, amo ko malabo magbigay. Paano ang serbisyo ko ng 16 years? Yan, sabi ni Ma'am Mered. Shoutout po sa iyo. And then ito naman po yung comment ni Ma'am Tess. Tama ka, kabayan. Halos lahat ng mga OFW na nagtatrabaho sa bahay pagkatapos ng kontrata, walang binibigay na ASB. Katulad ko, 20 years na iwan kong ibibigay. So shoutout po sa inyong dalawa mga idol. So dalawa lang po yung ginawa ko ng content. Napakadami mga nag-comment regarding dito sa ASB. Okay? So panoorin nyo po. Kung hindi nyo po ito napanood, ito po yung video na yan. No? Grabe. Kasi gumawa ko ng content dyan na dapat ang end of service dapat ibibigay ang agency na yung magbibigay, hindi yung employer. Kasi malabo pong ibibigay. May mga ganong amo hindi nagbibigay. So panoorin nyo po para mas maintindihan nyo. And then kung napanood nyo to ngayon, bago ko sagutin tong tanong ng dalawa o reaction nitong dalawa, 16 at 20 years na dito sa abroad, so baka naman pa-subscribe ng aking YouTube channel, OFW Pinoy TV. Okay, marami po akong ginawang content dyan about OFW. Okay, and then i-subscribe mo na rin ang aking YouTube channel para lagi po kitang update. Ikaw yung unang-una makakabasa o makakapanood ng aking content sa pag-upload ko. Okay, maraming salamat. Malaking tulong na po yan sa akin. Okay, so nakakalungkot si Ma'am Mered, 16 years. Actually marami to ito lang kinuha ko. 16 years na sa abroad. Grabe ako, 10 years pa lang. Bagay, matagal na rin yun. 20 years. Ito naman si Ma'am Tess. Ito lang maano ko sa inyo, no? Nakakalungkot lang. Umabot kayo sa ganitong taon. Okay? Hanggang ngayon wala po kayo nakukuhang mga benepisyo. Diba? Simple lang naman yung tanong ko, bakit po kayo nag-stay dyan? Matagal po. Okay? Kasi ganito yan, hindi naman sa ako'y nasisermonan ko kayo kasi kung ako po yung nasa sitwasyon no, sa umpisa pa lang na hindi binibigay sa akin ng amo yung mga benepisyo ko, okay? Doon pa lang, trigger ko na alisan ko na to. Kasi sa first year, sa first contract nyo, okay, na hindi na binibigay yung mga benepisyo nyo, much more pa sa mga sa susunod na kontrata o sa susunod na taon. Di ba? Doon pa lang trigger na 'yan para sa akin, hindi na. Kung para sa akin, baka kasi nag-taste na lang kayo, baka nahirapan na kayong mag-apply sa iba, baka nagustuhan nyo na rin diyan, di ba? Baka alanganin na kayo sa iba, baka natatakot na kayo pumunta sa ibang amo. Okay? Baka reason din diyan na matagal kayo diyan dahil mababait sila, nagustuhan nyo. Okay? Ito naman yung tanong ko sa inyo, kayo ba nagsabi na baka naman pwede kunin nyo yung end of service nyo kahit tuloy-tuloy po yung trabaho nyo doon sa mga tao na nilagay nyo dyan? Kayo ba lumapit sa amo nyo? Baka naman naghihintay kayo bigyan ng amo. Malabo po yan magbibigay ng kusa. Ang alam lang po nila, tandaan nyo, ang amo, ang alam lang niya is magpasahod. Minsan nga wala pang sahod, dinidili pa yung mga benepisyo, hindi po. Tandaan nyo, pera din po yan. Baka dinadaan lang sa bait para hindi po kayo excuse me nasamid ako. Yan, baka dinadaan lang sa bait pero yung mga benepisyo wala. Okay? I-try nyo po. Yun lang naman tanong ko sa inyo, yung mga nakapanood, sinubukan nyo ba sinabi sa inyong amo na baka naman pwede sir, 5 years yung mga servisyo ko, baka naman kunin ko po yung benefits ko po doon para sa pagtayo ng bahay, para sa anak ko. Pero tuloy-tuloy naman po yung trabaho ko. Yun ba, kinausap nyo ng prangkahan? Baka naman naghihintay lang kayo na ibibigay. Malabo po yan at hindi po nila alam. Kung alam man nila, nagkukunwari lang yan. So, guys, kung sa mga bagong ngayon, OFW, sa umpisa pa lang, alam nyo na kuripot ng amon, no? Hanap kayo na ibang amon, di ba? Nasa inyo yan, nasa inyo yan. Kasi baka sabihin nyo, mabait naman siya, bahala na. Kasi baka maya mapunta ako sa mga hindi magandang amo, delikado, baka maya samantalahin ako. Nasa inyo po yan, option nyo naman po. Okay? Wala naman po akong karapatan na sabihan ng ganun. Option nyo po yun. Kayo po yung nakakilala sa amo nyo. Okay? Yun po yung nakakalungkot, lalo na sa katulad ng mga kasambahay. Walang pangil yung gobyerno natin pagdating dito, yung mga benepisyo. Kaya ginawa ko ng content na sana yung mga benepisyo natin wala na sa amo, wala na dapat communication sa amo regarding doon. So dapat automatic ang gobyerno na o yung agency na ang magbibigay sa atin. Dapat meron silang batas o meron silang mandatory na kung ilang taon na yung ang empleyado, yung tayo mga OFW, dapat may makukuha. Like OFW pension. Yun po yung sinusulong ko. Sana maibigay po yun. Kasi imagine nyo po 16 years, 20 years. Kung imagine nyo po 2 years ang makuha nyo 1 month na sahod. So ilang months yang 20 years, edi 10 buwan na makukuha mong sahod. Kung 1.5 ka times po 10. Di ba? Laki po nun.
Di ba kayo naiinayang dyan? Di ba? So ngayon 2 years pa lang kayo. Kung napanood nyo to, 6 years pa lang, mag-isip-isip na po kayo. Kasi kung hindi na po binibigay ngayon, much more pa, umabot pa kayo ng 50 years dyan, malabo nyo po makuha. Ngayon, option nyo po yon kung aalis kayo dyan o hindi. Okay lang wala yung end of service. Okay? Pero try nyo rin po magsabi. Okay? So yan, sana na unawaan nyo, okay, yung aking advice o yung tip ko na malay mo, di ba, maibigay, na try nyo sabihin o itanong, mabait naman. Kasi imagine mo 20 years, kung maliit pa lang yung alaga mo that time, ngayon dalaga't binata na, di ba, nagustuhan po, baka naman sa ganun, di ba, lumayo ka sa pamilya mo, sa anak mo, para sa mga anak nila, baka naman makuha nila yon, di ba? So daanin nyo lang sa drama, di ba? Huwag lang daanin yung mainit ang ulo ng iyong amo saka mo sabihin wag. Yung medyo mabait na sa iyo, maganda yung mode. Di ba? So yun lang guys, I hope nasagot ko. And kung may mga katanungan kayo again about OFW, pwede nyo po i-comment dito sa aking YouTube channel dito sa comment section. Din gagawa ko po ng content at isa-shoutout ko na rin po kayo. Okay? And i-subscribe ko na rin nyo po yung aking YouTube channel. Okay? Doon pa lang malaking tulong na po yan sa akin. Okay? Share this video. God bless and bye-bye.